itong si Verbena ay huling namataan sa vicinity ng Inambanga, Bohol at may taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugsot na umaabot ng 90 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa ngayon, nananatili pa rin naman siyang isang ganap na tropical depression category. At may kita din natin sa ating satellite image, meron din tayong other weather system na nakaka-apekto sa ating bansa at ito rin ay nagdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa natin. At itong shear line din po natin, inaasahan natin magdadala rin ito ng significant rainfall. Mamaya po, i-explain po natin ito sa weather advisory. Para naman sa forecast track nito si Bagyong Verbena, nakikita natin ito'y tatawid dito sa may Visayas bilang isang ganap tropical depression category. At ang pinakamataas mo natin tinataas sa tropical cyclone wind signal pag tropical depression ay signal number 1. At nakikita din natin by 11 p.m. ng November 25, Tuesday, posibleng mag-intensify itong bagyong si Verbena into a tropical storm category prior to landfall or close approach dito sa may northern Palawan. At mananatili siyang isang ganap tropical storm habang nasa loob ng ating PAR or dito sa may West Philippines Sea at mag-i-intensify palalo into a severe tropical storm category paglabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa ating tropical cyclone wind signal, signal number 1 dito sa may Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, northern and central portion ng Palawan kasama ang Calamian, Puyo at Cagayan de Oro Islands, mainland Masbate. Signal number 1 din dito sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, at South Leyte. Para naman sa Mindanao, signal number 1 dito sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, northern portion ng Misamis Occidental, at northern portion ng Zamboanga del Norte. Sa ngayon, inaasahan din natin yung mga paminsan-minsang bugso ng malalakas na hangin dito po sa kahit mga areas po natin na wala pong under ng tropical cyclone wind signal. Inaasahan po natin ngayong araw, posible pa rin po yung paminsan-minsang bugso ng hangin dito sa Luzon, Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Misamis Occidental, at Zamboanga del Norte. Bukas naman, inaasahan din natin dito naman sa Luzon, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Samar, Eastern Samar, at Dinagat Islands. So Thursday, nakikita natin nawawala or nababawasan na rin yung areas na under po ng may mga gusty conditions dahil na rin sa paglayo nitong si Bagyong Verbena. At nakikita po natin wala na rin tayong naasahan na malalakas na hangin dito sa may Mindanao at dito na lamang ito sa may Batanes, Cagayan, kasama Babuyan Islands, Ilocos Norte, Mimaropa, Bataan, Cavite, Batangas, at Western Visayas. Para naman sa ulan na dala nito si Verbena, nakikita natin meron tayong orange na concentrated dito po sa Visayas area po natin at ilang bahagi na rin ng Mimaropa at Bicol region. Ito po yung inaasahan natin, makakaranas sila ng 100 to 200 millimeters of rain. Dilot po nito si Bagyong Verbena at may kita din natin dito sa Main Luzon, sa eastern section, dito sa Cagayan, Isabela, Aurora, at Quezon, dulot naman ito ng shear line. So, dalawang weather system po ang inaasahan natin magdadala ng significant rainfall dito sa bansa natin. And then yung mga color or yellow pala po natin ay 50 to 100 millimeters of rain naman ang inaasahan. So ito po, posible po yung mga flash flood po at mga pagbuho ng lupa. Kaya pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na mag-ingat at makinig po tayo sa ating mga local government units hinggil sa mga posibleng pagdikas na kanilang kailangang gawin. Para naman bukas ng gabi hanggang Wednesday evening, makikita natin na bawasan na yung concentration ng 100 to 200 millimeters of rain dito sa may Visayas at 50 to 100 millimeters na lamang dahil na rin sa paglayo nitong si Bagyong Verbena. Pero makikita pa natin, meron pa rin tayong 100 to 200 millimeters of rain dito sa may Occidental, Oriental, Mindoro at Palawan dahil na rin po sa paglapit or yung close approach or landfall nito dito sa may northern Palawan. Dito naman sa may northern Luzon, meron tayong orange na 100 to 200 millimeters of rain. Sa may Apayao, Cagayan, Isabela, Aurora, dulot naman ito ng shear line. So ito din po nakikita natin, meron tayong color yellow or 50 to 100 dito sa malaking bahagi ng Luzon, pati na rin sa Bicol region, may dulot po ng shear line. So yun po, dito po sa Luzon, ay dito po sa Metro Manila, ay hindi po yung bagyo po yung mismo nagdadala ng mga pag-ulan dito sa atin, kundi shear line po ito. Pagdating ng Wednesday evening to Thursday evening, wala na po tayong nakikitang significant rain na dala nitong si Bagyong Verbena. At ito na lamang ay dito sa Cagayan, Apayao, Isabela at Aurora, dulot na lamang ito ng shear line. Meron tayong nakataas na gale warning dito sa may Batanes, northern coast ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. So pinapaalalahanan po natin, mga kababayan po natin mangingisda at may mga sasakyan maliit ng dagat, delikado po muna tayong pumalaot dito dahil sa malakas na bugso ng northeast monsoon or amihan.